Sabi nung in-stitch ko na video mga kapatid, yung content creator, parang parinig niya yun, panawagan niya kala Percy, yung mga makabayan black, yung mga makakaliwa, protektahan yung mga adik. Kasi alam nyo, yung makakaliwa, wala naman talagang papel yan. Pinoprotektahan nila yung sarili nila. Yung mga adik, okay sa kanila yan. Bakit ka mo? May ekonomiya dyan. Sa pagkakaroon ng digmaan, pag kunwari nag-assemble ng mga armado, may ekonomiya doon. May pondo. May pondo saan ba nanggagaling? Maaring sa donasyon, maaring sa revolutionary tax, maaring sa hawak ng oligarko. May pondo to purchase arms, ammunitions, and kung ano-ano pa mga propaganda materials. Lahat yan may pondo. So kapag may kaguluhan, parang ganito yan, pag may basura, may lilinisan. May pondo para sa tupad. Parang ganon. Yan ang gusto ng mga bugok na yan. Sa totoo lang, nabubuhay sila sa gulo. Gusto nila ng gulo. Yung mga adik na yan, kapag kakalaban na nila sa politika, di ba yan si Percy, tinitira niya si Bongbong noon. Budol, banga, hindi niya pa yata basta mga budol-budol sabi niya, di ba? Pero pag convenient sa kanila, we have to accept. Minsan ang hirap i-accept na mayroong mga legitimate parties, political parties na masasamang tao. Ang hirap tanggapin, but ang focus ng mga yan is to just control the narrative. They do not care about anything else. They do not care. They might be intelligent enough to discern, alam naman na nila yung tama, kaso pinipili nila yung mali. Pinipili nila what is convenient for their narrative ng kanilang pakikibaka. O kunwari, nasira nila si Sara, nakikibaka sila kanino kunwari sa extrajudicial killings. Binibigyan ng karapatang pantao yung mga adik. Yan ang narrative nila. Kasi hindi pwede si Sara Duterte because anti-NPA yun eh. Hindi mahawakan ng oligarko yun eh. Hindi mahawakan ng Amerika yun. Mga pinanggagalingan ng funding ng NPA. So, anong mangyayari ngayon? Kunwari, nasira nila si Sara. Si Bongbong na lang, partido na lang ni Bongbong yung kalaban. I like it, I don't need a reason.